Good day everyone. Welcome back sa ating pag-aaral ng Book of Revelation using the book Because the Time is Near by John MacArthur. Bago po tayo magsimula, mabilis lang nating i-recap kung nasaan na tayo. Sa chapter 5, pinag-aralan natin ang Thyatira at ang Sardis, ang church na tolerate ng sin at ang church na patay kahit may reputation na buhay. Ngayon, sa chapter 6, dadatnan na natin ang huling dalawang letters sa 7 churches, ang Philadelphia at ang Laodicea. Base sa Revelation 3, 7 hanggang 22. At ito guys, ang pinakamatinding contrast sa buong 7 churches. Ang Philadelphia, maliit, mahina, hindi prominent, pero zero rebuke ang natanggap nila mula kay Christ. Kasama ng Smyrna, sila lang ang dalawang churches na walang natanggap na batikos. Ang Laodicea naman, prominent, mayaman, kilalang kilala. Pero zero commendation din ang natanggap nila. Wala guys. Wala talagang positibong sinabi si Christ tungkol sa kanila. Ang pinakamasama sa lahat ng 7 church is ang dalawang key verses natin ngayon para sa Philadelphia. Because you have kept the word of my perseverance, I also will keep you from the hour of testing. Para sa Laodicea, Behold, I stand at the door and knock. Okay, let's begin. Tignan natin ang dalawang churches side by side. At ito na nga ang pinakamatinding contrast sa buong 7 churches. Sa Philadelphia, ang size nila, maliit, mahina, hindi prominent, little power ang tawag ni Christ dito. Ang material nila, malamang mahirap, lower social classes. Ang commendation, 4 na marks of faithfulness at 0 rebuke. Ang promise, open door, kept from tribulation, magiging pillar sila, at 4 na names ang isusulat sa kanila. Ang verdict, Philadelphia faithful, isang model ng loyal na church. Sa Laodicea naman, ang size nila, prominent, mayaman, kilalang kilala. Ang material nila, sobrang yaman, nirebuild nila ang buong lungsod gamit ang sarili nilang pera matapos ang isang earthquake. Ang commendation, 0. Wala talagang positibo. Ito ang pinakamasama sa lahat ng 7. Ang warning, isusuka sila mula sa bibig ni Christ. Kailangan nilang bumili ng totoong ginto, garments, at eye salve. Ang verdict, mga lukewarm hypocrites, nakakasuka kay Christ. Isipin niyo yon, ang pinakamahina, pinakamahirap na church ang natanggap ng pinakamagandang mga promises. At ang pinakamayaman, pinaka-prominent na church ang natanggap ng pinakamatinding rebuke. Ito ang tanong para sa atin ngayon. Ano ba talaga ang sukatan ng tunay na health ng isang church? Ang material na yaman o ang espiritual na katapatan? Pag-aralan natin ang Philadelphia, ang faithful church. Una, ang pangalan mismo. Ang Philadelphia ay literal na nangangahulugang brother lover. Ang lungsod ay pinangalanan mula sa palayaw ni Attalus II, Philadelphus, dahil sa loyalty niya sa kapatid niya. Itinatag ito noong mga 189 BC. Ito ang pinakabata sa 7 cities. Ang location nito, 30 miles southeast ng Sardis, sa daan patungo sa east. Ang gateway to east, ang strategic location ng Philadelphia, ang naging gateway para sa pagkalat ng Greek culture at ngayon ng gospel papuntang silangan. Ang open door na binanggit ni Christ ay direktang tumutukoy sa geographical reality na ito. Ang earthquakes noong AD 17, isang matinding earthquake ang wumasak sa Philadelphia. Nagpatuloy ang mga aftershocks sa loob ng maraming taon na nagpapatakbo sa mga residente palabas ng lungsod. Ang promise ng isang permanenteng pillar sa temple ng Diyos ay nagdala ng napakalalim na comfort para sa mga taong ito. Ngayon, ang 4 marks of faithfulness. Number 1, little power, maliit pero spiritually alive. Number 2, kept His word, obedient sa kasulatan kahit anong presyo. Number 3, not denied His name, loyal kahit anong pressure. Number 4, kept His word of perseverance, faithfully endured hanggang sa dulo. At ang no concern, 0 rebuke. Diretso mula sa commendation papunta sa command si Christ. Walang ibang church sa 7 ang nangailangan ng mas kaunting correction kaysa sa Philadelphia. Ang katapatan nila sa gitna ng kahinaan ay spotless sa mata ni Christ. Ngayon, ang command at ang 4 na promises para sa mga overcomers sa Philadelphia. Sinabi ni Christ, because you have kept the word of my perseverance. Ang command sa verse 11, hold fast what you have so that no one will take your crown. Dahil sa malapit na pagbabalik niya, kailangan mag-persevere ang mga believers.
Ang faithful endurance nila ang nagpapatunay sa katotohanan ng salvation nila. Ngayon, ang 4 promises to overcomers mula sa verses 12 to 13. Number 1, a pillar in the temple of God. Permanence at honor sa presensya ng Diyos magpakailanman. Para sa mga taong dumanas ng earthquake at tumakas mula sa lungsod nila, ang promise ng isang immovable, permanenteng lugar sa temple ng Diyos ay napakalalim ang comfort. Hindi na sila kailanman aalis pa. Number 2, the name of my God written on them. Divine ownership. Sila ay pag-aari ng Diyos. Tumutukoy din ito sa intimate personal relationship ng mga believers sa Diyos magpakailanman. Number 3, the name of the New Jerusalem. Eternal citizenship sa capital city ng langit base sa Revelation chapter 21. Seguridad, kaligtasan at pagmamay-ari sa lungsod na ang mga pundasyon ay ang sariling glory ng Diyos. Mga citizens ng langit permanente. Number 4, Christ's new name. Makikita natin si Christ kung sino talaga siya base sa 1 John 3 verse 2. Anuman ang alam natin tungkol sa Kanya ngayon ay hindi makakatugon sa reality ng pagkakakilala sa Kanya sa buo, unveiled niyang glory sa eternity. Lumipat na tayo sa Laodicea, ang lukewarm church. Kinilala ni Christ ang sarili niya dito gamit ang 3 titles. Una, the Amen, ang Diyos ng katotohanan mismo, nagkatawang tao. Pangalawa, faithful and true witness. Sakto ang assessment niya ay 100% accurate. Pangatlo, beginning of creation, yung source ng lahat ng nilikha. Dahil dito, hindi na maaaring pagtalunan ang verdict niya sa Laodicea. Ngayon, ang city. 100 milya silangan ng Ephesus. Isang mayamang banking hub, nirebuild nila ang sarili nilang lungsod matapos ang isang earthquake noong AD 60, walang tulong mula sa Roma. Sikat sila sa black wool garments, sa eye salve na tinatawag na Phrygian powder, at sa lukewarm na tubig ng aqueduct nila. Lahat ng 3 ito ay naging symbolic rebuke ni Christ. Ang water problem, ang tubig ng Laodicea, ay galing sa napakalayong lugar sa pamamagitan ng underground aqueducts. Sa oras na dumating ito, marumi na at lukewarm NA. Hindi mainit tulad ng springs ng Hierapolis, ibis na therapeutic. Hindi rin malamig tulad ng streams ng Colossae na refreshing. Nakakasuklam ito at direktang ginamit ito ni Christ. You are lukewarm. Ang zero commendation, ito lang ang church sa buong 7 na walang kahit anong positibo. Hindi nagsimula si Christ sa commendation, diretso siya sa rebuke. Ang katahimikan ng commendation mismo ay isang devastating na verdict. At ang self-deception, I am rich, have become wealthy, have need of nothing. Ang verdict ni Christ, you are wretched, miserable, poor, blind, and naked. Ang agwat sa pagitan ng self-assessment nila at ng assessment ni Christ ay total. Sabi ni MacArthur, malamang na ito ay isang unsaved na church na naglalaro lang ng religion. Ngayon, ang command ni Christ para sa Laodicea, buy from me. 3 bagay na direktang kaugnay sa pinakasikat na industries ng Laodicea, ngayon ay ginamit bilang spiritual invitations. Number 1, gold refined by fire. Kilala ang Laodicea bilang isang banking hub. Ang totoong ginto na kailangan ng Laodicea ay wala sa mga vaults nila. Ito ay ang totoong salvation. Dalisay, refined, walang impurity. Akala nila mayaman sila spiritually. Sila pala ay spiritual beggars. Inalok ni Christ ang priceless na kayamanan ng isang tunay na relationship sa Kanya. Hindi ito mabibili ng pera, natatanggap ito sa pamamagitan ng grace, sa pamamagitan ng tunay na faith. Number 2, white garments. Kilala ang Laodicea sa black wool industry nila. Ang sikat nilang black wool ay sumisimbolo sa marumi, makasalanang mga damit na tumatakip sa mga unsaved base sa Isaiah chapter 64 verses 6. Ang white garments, ang righteousness ni Christ, ay tumatakip sa kahihiyan ng spiritual nakedness. Lahat ng self-righteousness ng mga Laodicean ay parang maruming basahan base rin sa Isaiah chapter 64 verse 6. Nag-aalok si Christ ng perfect purity kapalit nito. Number 3, eye salve. Kilala ang Laodicea sa sikat nilang eye medicine. Ang Phrygian powder nila ay in-export sa buong mundo. Pero ang church nila, spiritually blind, hindi kayang makita ang totoong kalagayan nila. Ang totoong paningin ay dumarating lang sa pamamagitan ng pagbukas ni Christ ng spiritual eyes. Base sa Acts chapter 26 verse 18, paglipat mula sa dilim
papunta sa liwanag, mula sa dominion ni Satan papunta sa Diyos. At narinig na natin ito, "Behold, I stand at the door and knock." Verse 20. Sabi ni MacArthur, ito ay isang evangelistic call sa mga yun-saved na Laodiceans, hindi isang sanctification call sa mga believers. Si Christ ay nasa labas ng church na ito, kumakatok, tinatawag ang mga individuals papunta sa tunay na salvation. Ngayon, ang counsel ni Christ para sa Laodicea at kamangha-mangha ito, kahit sa gitna ng napakatinding rebuke. Ang promise sa overcomers, "He who overcomes, I will grant to him to sit down with me on my throne, as I also overcame and sat down with my Father on his throne." Revelation chapter 3 verse 21. Ano ba ang ibig sabihin nito? Number 1, ito ang pinakamataas na honor na inaalok sa kahit sinong overcomer sa buong 7 letters, makibahagi sa sariling reign ni Christ. Number 2, kung paanong si Christ ay nagtagumpay at na-exalt papunta sa throne ng Ama base sa Philippians 2 verses 9 to 11, ang totoong believers ay makikibahagi din sa millennial at eternal authority niya. Number 3, ang contrast dito ay devastating. Ang church na akala nila mayaman sila at walang kailangan pa ay inaalok ng isang bagay na totoong kailangan nila, si Christ mismo at isang lugar sa throne ni Number 4, sabi ni MacArthur, ang mga overcomers dito ay ang totoong believers sa loob ng Laodicea, ang faithful few, ang mga tumugon sa katok ni Christ at tumanggap ng tunay na salvation. Isipin niyo yon? Kahit sa pinakamasamang church sa buong 7 letters, may pag-asa pa rin. Hindi tinapos ni Christ ang letter sa desperation, tinapos niya ito sa isang invitation. Discussion time na tayo. Bibigyan ko kayo ng ilang minuto para pag-usapan itong mga tanong na ito. Section A muna, understanding the text. Question 1, kinilala ni Christ ang sarili niya sa Philadelphia bilang He who is holy, who is true. Hindi mula sa vision natin sa chapter 1, kundi OT titles. Anong comfort ang dinadala ng mga specific na titles na ito sa isang maliit, faithful at pinag-uusig na church? Question 2, may little power ang Philadelphia, pero natanggap nila ang pinakamayamang promises. Paano naiiba ang pagsusuri ni Christ sa isang church kumpara sa karaniwan nating pagsukat sa church health o success? Question 3, kinilala ni Christ ang sarili niya sa Laodicea bilang the Amen, the faithful and true witness. Paano ginagawa ng title na ito na hindi maikakaila ang diagnosis niya sa Laodicea? At paano nito hinahamon ang tendency nating makipagtalo o mag-minimize sa assessment ng Diyos sa atin? Question 4. Sabi ni MacArthur, ang Revelation 3 verse 20, "I stand at the door and knock," ay isang evangelistic call sa mga unsaved na Laodiceans, hindi isang sanctification call sa mga believers. Ano sa teksto ang sumusuporta sa reading na ito? Paano nito binabago ang meaning? Ngayon, Section B, digging deeper. Question 5. Ang Revelation 3 verse 10 ay nangangako na i-keep ang Philadelphia from, sa Greek, ek, o out from, ang hour of testing. Ginagamit ito ni MacArthur para sa pre-tribulation rapture. Ano ang argument at paano sinusuportahan ng Greek preposition na ek ito? Question 6. Sabi ni MacArthur, mas mapanganib ang lukewarm kaysa sa cold dahil ang mga lukewarm na tao ay mga hypocrites. Dumadalo sila sa church at nag-claim na kilala nila si Christ habang unsaved pala sila. Bakit mas mapanganib ang self-deceived na religion kaysa sa open rejection? Ngayon, papasok na tayo sa pinaka-personal na bahagi. Question 5, base sa 3 verse 8 to 10, ang Philadelphia ay faithful kahit sa kahinaan, little power, maliit, hindi prominent, kinakaharap ang opposition. Nasa season ka ba ngayon ng kahinaan, limitasyon o pagiging maliit? Ano ang magiging hitsura ng Philadelphia faithful sa specific na sitwasyon mo this week? Isipin ang isang specific na area kung saan maaari kang maging faithful kahit pakiramdam mo maliit o mahina ka. Question 6, base sa chapter 3, verses 15 to 17, ang kasalanan ng Laodicea ay self-deception tungkol sa spiritual condition nila. Akala nila mayaman sila. Sabi ni Christ, mahirap sila. Sa scale na 1 hanggang 10, gaano ka-confident na ang self-assessment mo sa spiritual life mo ay tumutugma sa totoong evaluation ni Christ? Ano kaya ang nakikita niya na hindi mo nakikita? Hilingin mo sa Diyos this week na ipakita sa iyo kung ano talaga ang nakikita niya, hindi kung ano ang gusto mong maging totoo.
Question 7, base sa 3 verse 8 at 3 verse 20. Ang open door para sa Philadelphia ay tumutukoy sa gospel opportunity. Ang katok ni Christ sa Laodicea ay isang invitation na tumugon. May mga gospel opportunities ka bang binabaliwala o ipinagpapaliban? At kung naririnig mo si Christ na kumakatok sa sarili mong pintuan, ano ang pumipigil sa iyo na buksan ito? Maging specific tungkol sa isang open door o isang response na kailangan mong ibigay this week. Ito na ang memory verse natin ngayon mula sa Revelation 3 verse 20 NASB translation. Basahin natin ito ng sama-sama. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and will dine with him and he with me. Tatlong parts nito. Una, hear his voice. Kailangan muna nating pakinggan, hindi ibaliwala, hindi patayin ang boses niya sa gitna ng ingay ng buhay natin. Pangalawa, open the door. Ang pagbukas ay isang desisyon, hindi automatic, hindi passive. Kailangan nating aktibong tumugon sa katok niya. Pangatlo, dine with Him. Ang larawan ng pagkain ng magkasama ay isang larawan ng intimacy, ng fellowship, ng malapit na relationship. Ito ang inaalok ni Christ, hindi lang forgiveness, kundi relationship. Dalhin ninyo itong tatlong salita buong linggo. Hear His voice, open the door, dine with Him. Tandaan natin, kung narinig mo ang boses niya ngayon, ito ang panahon para tumugon. Para sa personal study niyo ngayong linggo, narito ang 8 cross-references na directly connected sa ating pinag-aralan. Gusto kong i-highlight ang 3 dito. First, Isaiah chapter 22, verse 22, ang key of David sa Old Testament. Si Eliakim, ang prime minister, ang kumukontrol sa access papunta sa hari. Hinahawakan ni Christ ang pinakahuling susi papunta sa kaharian ng Diyos. Second, 1 Thessalonians chapter 4, verses 16 to 17, ang rapture. Direktang konektado ito sa pre-tribulation na promise ng Revelation chapter 3, verse 10, ang church ay dadalhin pataas bago magsimula ang tribulation. Third, Isaiah chapter 55 verse 1, come, buy one money. Ang invitation ni Christ sa mga Laodicean ay umaalingaw-ngaw sa Old Testament call na ito, malayang tanggapin ang salvation. Ang totoong kayamanan ay hindi mabibili. Ngayon, ang prayer for the week para sa Philadelphia, hilingin natin ang faithfulness sa gitna ng kahinaan at tapang na dumaan sa mga open doors. Para sa Laodicea, hilingin natin na ipakita sa atin ng Diyos kung paano niya talaga tayo nakikita. At kung naririnig natin siyang kumakatok, buksan natin ang pinto ngayon din. Para sa susunod na session, Chapter 7, pag-aaralan na natin ang Throne of God base sa Revelation chapter 4, verses 1 to 11. Ito na ang katapusan ng 7 churches section at simula na ng bagong bahagi ng Revelation, yung mga bagay na darating pagkatapos. Manalangin na tayo. Panginoon, salamat po sa iyong katapatan sa iyong church, sa mahihina at nagdurusa tulad ng Philadelphia at sa mayayaman ngunit lukewarm tulad ng Laodicea. Para sa mga tulad ng Philadelphia, bigyan mo po kami ng lakas na manatiling faithful kahit maliit o mahina ang pakiramdam namin. Para sa mga tulad ng Laodicea, buksan mo po ang mga mata namin sa totoong kalagayan ng puso namin at bigyan mo po kami ng tapang na buksan ang pintuan kapag kumakatok ka. Salamat po dahil kahit sa pinakamadilim na church, may inaalok ka pa ring pag-asa. Sa pangalan ni Jesus Christ, Amen.